Happy Sabbath, everyone! We are now in the third issue of Ellen G. White. It is all about bathing on Sabbath. The question here is it sin to take a bath on Sabbath? Let's find out as you're going to watch this video. Again, happy AY meeting sa tanan. Our next lecture, the title of this is Bathing on Sabbath. Okay, so there is a question here. Is it sin to bath on Sabbath? Sala ba daw na maligo ta o Sabado? Okay, so ingon diri, on Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. See that all the clothing is in readiness, and that the cooking is done, and that the boots be black, and the baths be taken. It is possible to do this. If you make it a rule, you can do it. So kung ato na siyang always nabuhaton, ma-imo na nato ni siya every Sabbath. But first, sala bagid ba nga maligo ta during Sabbath? Nag-ingon bagid si Ellen G. White. Okay, issue man siya kang Ellen G. White. Si Ellen G. White nag-ingon siya nga during Sabbath it is seen to some says some of the people, no not Ellen G. White, but some of the people conclude that ang pagligo sa adlaw na ipagpahulay kay sala. Pero niingon diri sa ato ang issue ni Ellen G. White is nangutana og sala bakit ang pagpaligo o adlaw na ipagpahulay. Okay, so let's find out. Okay, so the biblical principle is on Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Nag-ingon nga, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day you should make it holy. Okay, so we are going to bless it. So adunay tulo ka principle, biblical principle that we're going to do or we're going to have during Sabbath. The first one is during Sabbath we should be healthy, and number 2, during Sabbath we should be happy, and number 3 is we should be holy. So when we say we should be healthy, dapat ang ato ang body is ready, and we're ready to go to church, to face to God and also to our brethren. Dili kay ni ari ra sa church para lang sa maka-ari ta diri sa simbahan, or ni ari ra ta diri kay tungod kay wala ra tay kumo. But when we're going to here in our church, magsimba ta, kinahanglan our mind and our body is ready and healthy. Unya kinahanglan good, we are happy. Kay maari ta diri magmugota or wala ka sa mood, wala na ka sentro ato ang mind sa pagsimba sa Ginoo, lahi ato ginuna ta sa ato ang problema, sa ato ang mga buluhaton. So dapat we are happy, ready ato ang mind, kalimtan sa nato ang mga problema or ato ang mga buluhaton. And then be holy. So kung naa diri, we should observe the holiness of this church. So siguro ato i-set aside ato ang mga panghuna-huna na dili angay sa during sa Sabbath, or ang atong mga cellphones atong i-turn off sa na or ato na i-silent. Okay. Mukalit na ng tingog ang ching. So na ay tingog na ay message sa messenger. So ato ang mind is not focus sa pag-worship nato sa Ginoo. Okay, so again, biblical principle during Sabbath, we should be healthy, we should be happy, and we should be holy. Okay, next, unsay connection sa bathing sa biblical principles of the Sabbath. So okay, so the first one, bathing is connected with being healthy.
daily bath is healthy. Kung maligo ka always, uy, mahimong ta nga healthy. Ang atong lawas kay always na energetic, kay nakaligo man ta. Pero wa tayo ligo kay para magkakaboy sa lawas, para tagkapulugon or unsa. So the value of the daily bath in promoting health and in stimulating mental action should be emphasized. So ang value sa pagkaliko kay na siya, dako siya impact sa ato ang body. Kay kung naatay ligo, energetic ta, niya maka-participate tagtaro, makamunang tagtaro, maka-focus ato ang mind yan sa pagsimba nato sa Ginoo. And then another, bathing helps the bowels, stomach, and liver, giving energy and new life to each. It also promotes digestion, and instead of the system weakened, it is strengthened. Instead of increasing the liability of cold, a bath properly taken fortifies against cold because the circulation is improved and the uterine organs, which are more or less congested, are relieved, for the blood is brought to the surface and a more easy and regular flow of the blood through all the blood vessels is obtained. So, maayos ang pagkaligo ng naisunan kay makapaayos siya sa atong bowel movements, nga sa ato asa pag-circulate sa ato ang dugo, o kay ma-fresh man ato ang body, dili atong paminaw, dili sa sipok atong hunan. Okay. So, adunay mga bathing, adunay mga dili maayo na atong buhaton during Sabbath na maligo ta. For example, maligo ta nga ato na ta kanang swimming sa pool, mag-swimming na ta dito while maligo. So it's also prohibited during Sabbath. Okay. Malingon naman ta dito, manglangan sa swimming pool. So mawala na ang atong essence nga pag-worship ngadto sa Ginoo kay nagugay naman ta sig kanaligo ay na late na lang ta kay sige tag kaligo. Bisag po sa payatong gioy mo sa atong pagkaligo na late na nga. Another kanang bitaw layo kayo ato ang kanang tabay or layo kayo atong kuhaan sa tubig unya. Adlaw ipapahulay sa badupa usa pa ta mag-alog kay atong ikaligo. So kana dili na gina siya dapat Friday pa lang maghapit na tag tubig kay atong ikaligo. So it's not a good way of bathing na maghapot pa tag tubig daghan pa kayo buhaton niya malili na lang ka kay dugay kay tasig hapot og tubig. So another sad, mag-init ang tubig, pagkuha na init kay daghan pa ibang butang nito ng mga flavor na ay mga kanang lemon, mga dahon-dahon, mga rose, pangbutangan pa ito siya, may ibaba dito, pagkakuman, mag-rimos pa, maligo pa dito. So dugay kaayo. So panasad siya, dili na siya sa mga nabuhaton during Sabbath. Kay it takes time, mahurot atong oras ana pagkaligo nato sa adlaw yung papahulay. Okay. Another sad, kanang magpabukal og init na tubig lang magkuha pag kahoy kay ang kahoy ato pang putol-putulon kung naghaling niya dugay pag kayo na haling kay sa kahoy man niya dugay kayo nakapainit og tubig dugay pag nakaligo niya dugay naka-aray sa simbahan. That is also not good practices during Sabbath. Kay it takes time. Daghan kayong oras ang masayang ana while maligo ta in a simple way. Ligo ra tag tubig, sabon, shampoo, pagkahuman, banlaw, ayon, ilis, dahil maaari na ta sa simbahan. Or kung ngayon ato ang kuhaan sa tubig, mag-prepare na tadaan during Friday. Dili kay Saturday pa usa pa ta maghapon og tubig. Okay. And then atong timanan
siya, nakafocus ni siya ngadto sa Ginoo. Dili sad nang ingon ta nga ako naligo, ikaw nakasa lagi ka kay naligo ka. So we cannot tell them to our brethren or to sa atong mga kaigsuonan, dili ta pa-judge nila. Dili ta makaingon nga ikaw naligo ka, sala na ka. So dili na siya sa pagkaligo or sa unsa natin liguhan. Kung dili atong hinasingkasing na pag-alagad sa Ginoo or ang atong personal na devotion ngadto sa Ginoo mao ang makapamake na to nga malipay ang Ginoo sa ato. In conclusion, it tells that we should always remember that rigorous bath on Sabbath should be avoided. But bathing for health purposes is not prohibited by Ellen G. White. Si Ellen G. White mismo wala siya na-prohibit na maligo during Sabbath. Kay in fact, ang pagkaligo sa Sabbath kay maka-alindot sa ato ang lawas, maka-alindot sa ato ang paminaw, fresh ato ang hanuna, at fresh food ato ang lawas.